Kumusta mga amigo? Stephen A. Smith pinatahimik ni JJ Redick patungkol kay LeBron James. At ang malaking problema ng Lakers, yan ang pag-uusapan natin mga amigo, pero bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay mag-subscribe ka na amigo bilang suporta. Kanina sa laban ng Knicks versus Lakers ay naungusan agad ang Lakers sa first half kung saan nagkaroon ng napakalaking kalabangan ang New York Knicks, ngunit sa kabutihang palad na ibaba nila sa 12 points sa pagtatapos ng first half. Sa third quarter ay nagkaroon ng explosive performance si Russell Westbrook mga amigo. Nasa beast mode. Gumawa lang naman siya ng 18 points in third quarter alone. Ngunit sa fourth quarter ay pinatahimik sila ni Immanuel Quickley na gumawa ng back-to-back 3-pointers. Bagay talaga ang apelyido niyang Quickley dahil napakabilis gumawa ng score. Kaya naman medyo nawala ang momentum ng Lakers na naging dahilan para hindi na sila makahabol at tuluyang matalo. Nagtapos ang laro sa score na 100-106. Si Russell Westbrook ay may triple-double performance na gumawa ng 31 points, 13 rebounds at 10 assists. Ayon nga dito kay Russell Westbrook mga amigo, nakita daw nila kung ano talaga sila kapag nagtatrabaho sila ng maganda sa depensa. So napakalaki daw talaga mga amigo ang pagkakaiba. Sinubukan nilang gawin ang comeback win na ginawa nila sa Pistons, ngunit nabigo sila mga amigo. At ayon pa nga kay Frank Vogel, nag-i-evolve pa lamang daw sila sa depensa at ang ipinakita nilang depensa kontra sa New York Knicks ay parte pa lamang ng kanilang evolution at kung ano talaga ang kaya nilang gawin sa defensive ends. Meaning to say, until now, nasa learning process pa nga po ang Lakers batay sa mga pahayag na ito ni Frank Vogel. At kitang-kita sa laruan ng Lakers na hindi pa sila tuluyan nakakaisa o nagkakaamuyan sa depensa, kaya naman talagang madali silang iskoran ng kalaban. Kung individual defense ang gagawin nila, malabo silang mag-succeed. Pero kung gagawin talaga nila yung team defense na ipinakita nila sa New York Knicks at may magandang communication, malamang sa malamang, mananalo sila mga amigo. Kasi nga, ang offense na ngayon ng Lakers ay hindi na masyadong problema. Yun nga lang, sa depensa talaga sila nagkakatalo. Isa pang problema sa pagkatalo nila, si Anthony Davis ay pinilit maglaro. Matatandaan na questionable nga ito bago magsimula ang laro dahil sa may flu symptoms siya mga amigo. So meaning, kung ikaw yon, hindi naman agad masasabing gagaling ka or ang kondisyon ng katawan mo ay nasa 100% talaga. Kaya naman sa first quarter ay lumubo agad ang kalamangan ng New York Knicks. Samantalang ang Lakers ay hirap na hirap makagawa ng score. Ang problema sa Lakers, alam na nila kung ano ang kanilang problema or weakness, hindi nila ginagawa ng paraan. Kung baga, hindi sila masyadong nagpupursige mga amigo. Sabi nga ni Westbrook, napakalayo daw ang pagkakaiba pag gusto nila maglaro ng magandang depensa. Ang tanong, bakit hindi nila gawing consistent mga amigo? Ayon pa kay LeBron James, kinakailangan nila maglaro na may urgency. Hindi daw sila nagpapanik, pero parang ganun na rin yun mga amigo. Ang mahirap pa dyan mga amigo, kung laging sasabihin ni Coach Frank Vogel na they are figuring things out after na matalo. Ang tanong, hanggang kailan sila matututo? Ang Lakers ay merong 9 wins at 10 losses. So almost 20% na ng laro ngayong season ang nalalaro nila mga amigo. Mas maganda makaangat na sila sa standing para hindi na magkukumahog na makapasok sa playoffs or sa play-in tournament. Mas lugi kasi kapag dumaan ka pa mga amigo sa play-in tournament bagamat napakaaga pa. So tama si LeBron, kinakailangan nila makabisa ang kanilang offensive at defensive team at maglaro na may urgency, kumbaga itrato nila ang bawat laro na laging nasa NBA Finals. Dito na rin kasi pumapasok ang edad mga amigo, kaya sila humihina sa depensa. Si Melo kapag umi-score na may 20 points, maganda yon para sa Lakers. Ngunit kapag umi-score siya ng 10 points lang at matagal ang kanyang playing time, nako, problema ito mga amigo. Dahil kung mapapansin nyo, siya lagi ang tinatarget ng opensa ng kalaban na minsan ang tagal dumating ng tulong sa depensa o minsan nga wala pa. Kaya naman sinasamantala ang kanyang kabagalan sa paggalaw. Don't get me wrong mga amigo, malaking tulong talaga si Melo sa Lakers lalo na sa pagbibigay ng score. He can create anytime he wants. Yun lang, dapat iwasan ng Lakers ang one-on-one defense at dapat laging may handang tumulong. Kanina sa programang First Take ay pinuri ni Stephen A. Smith si LeBron James, ngunit ang asawa lagi na papuri ay ang kapintasan. Dito ikinumpara niya pa si LeBron kay Michael Jordan. Si LeBron daw mga amigo ang player na hindi man lang kinatatakutan. Sa kanyang pag-cover ng mga amigo sa NBA,
ay marami daw ang nagsasabi sa kanya na hindi naman daw kinatatakutan itong si LeBron James. Ngunit pinatahimik siya mga amigo ni JJ Redick. Ayon kay Redick, hindi niya daw alam kung talagang naniniwala si Smith sa kanyang pinagsasabi. Sumingit pa sa Smith mga amigo na kapag ikaw nga daw ay nanonood ng laro, ngunit pinutol siya agad ni JJ Redick na hindi siya nanonood kundi naglalaro mismo siya mga amigo. Kaya mali daw ang pinagsasabi nitong si Stephen A. Smith. Napakadirekta mga amigo nang sinabi ni JJ Redick kay Stephen A. Smith sa pool agad, kumbaga bullseye. Halos napatahimik ng ilang sandali si Stephen A. Smith. Tama nga naman mga amigo, ano ang mas paniniwalaan mo? Yung nanonood lang na wala naman talagang alam sa pakiramdam kung ikaw mismo ang naglalaro na kalaban si LeBron. Si JJ Redick mga amigo ay nakapaglaro ng 15th year sa NBA kaya alam niya na kung ano ang pakiramdam na makaharap itong si LeBron James. Kayo mga amigo, kanino kayo maniniwala? Kay Stephen A. Smith o kay JJ Redick? Yan lamang ang ating NBA updates hanggang sa muli. God bless.